Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, nabuking ang magkapatid na Cayetano. Senator Lacson may matinding pasabog at Senator Tulfo at Malacanang niyanig ang grupong Cayetano sa Senado. Abay grabe mga kaibigan, wala nang paligoy-ligoy pa at binunyag na ni Senator Ping Lacson ang mahigit 6 bilyong budget insertion ni Alan Cayetano kung saan may 25% ang kickback umano. Dagdag pa ni Senator Lacson, tukoy na nila ang bagman, ang taga-kolekta ng kickbackan. Kaya naman, buineltahan ni Senator Lacson at talagang tututukan niya ang kabulastugan ni Cayetano at ibabagsak niya sa kulungan kasama si Marcoleta at Jinggoy. At Senador Tulfo at Malacanang matinding sagot sa kabulastugan ng grupong Cayetano. Naku, abangan niyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Hindi papalagpasin ni Senator Lacson ang kahambugan at pasmadong bibig ni Alan Cayetano, lalo na't sangkot umano ito sa mahigit 6 bilyong korupsyon at gustong ibagsak sa payatas kasama si Marcoleta. Pakinggan po natin to. Kinuwestiyon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang tila pagdoble ng SALN o Statement of Assets and Liabilities ni Senator Panfilo Lacson noong 2025 mula sa huling SALN niya noong 2022. Sagot ni Sen Ping sa kanya, kahit wala siya sa gobyerno mula 2022 hanggang bago mag-eleksyon noong 2025, pumasok siya sa pagnenegosyo na nagbunsod kaya nakapagbayad pa ng higit 13 million pesos na buwis. Nitong Sabado, tinawag din ni Sen Alan si Lacson na isa sa mga pinakawalan ng Malacanang na attack dogs nito, bagay na inalmahan na ng tinaguriang Mr. Clean ng Senado. Kaya nitong linggo ng umaga, rumesback si Senator Ping sa mga banat sa kanya ng Minority Leader. Sa kanyang post sa X, sinabi ni Lacson na una at huling depensa niya ang kanyang integridad at ipaglalaban niya ito hanggang sa huling patak ng kanyang lakas. Sumobra na raw si Cayetano sa pag-atake sa kanyang integridad. Kaya sabi ni Lacson, hanggang kaninang umaga ay nagbibilang pa siya ng mga informant at testigo na makapagbibigay ng impormasyon at ebidensya na maglalagay raw kay Senator Cayetano sa dapat niyang kalagyan at ito raw ang Quezon City Jail sa payatas. Pero hindi rin natapos ang litanya ni Senator Alan. Sa kanyang FB Live nitong linggo ng tanghali, tinawag ni Cayetano si Lacson na chief persecutor ng mga senador. Dahil nagawa na raw niya ito kina Senator Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Chis Escudero at Erwin Tulfo. Maging noon daw kay dating Senate President Manuel Villar. Banat pa niya, hirap makipagdebate sa mga taong edad 70 pataas. Kailangan na lang niyang intindihin. Git ni Lacson sa kanyang pinakabagong post sa X. Sinubukan ng tibagin ng administrasyon noong 2001 ang kanyang integridad, subalit hindi nagtagumpay. Ang integridad niya ang pinakamahalagang pamana sa kanya ng kanyang mga yumao ng magulang na sa kabila ng kanilang kahirapan, pinakita nila sa kanya ang kanilang buhay bilang halimbawa. Kayo po ba mga kaibigan, pabor ba kayo na panahon na para silipin ang kabalbalan ni Alan Cayetano at ikulong, kung mapatunayan mga kaibigan, ikulong sa payatas kasama itong si Marcoleta? Mantakin nyo mga kaibigan na, tingnan nyo to, ang lakas pang magtanong kung kailan ba yung schedule daw ng flood control hearing. Kaya pala mga kaibigan, maingay, itong si Petra, sabit din sa kickbackan ng multi-billion peso na infrastructure funds dyan sa Taguig. At ang matindi mga kaibigan tukoy na umano yung bagman ni Cayetano. Pakinggan po natin to saglit lang po to. Pero wag niyang atakihin ng integridad ko. Talaga makipag-away ako sa kanya. Katunayan, alam mo, hinalungkat namin doon sa aming files yung mga flood control, mga slope protection actually, saka mga ibang proyekto doon sa Taguig. Ang kanyang insertion sa 2025 budget pa lamang, 6.79 billion pesos. 2025 pa lang ito, record ito. Kaya hindi niya ma-address Ang 70 projects yan, na-implement 68. At yung dalawang proyekto na hindi na-implement, matter of record, nasa around 70 to 75 million lamang yon. Ang ibig sabihin, na-implement yan, 6.715 billion. Now, may kausap kami mga kontraktor na nagsasabing hindi siya bumababa sa 25%. Hindi galing sa akin yan. Yan yung amin dinedevelop ngayon. Na pagka nag-resume yung hearing ng Blue Ribbon Committee, pwedeng lumabas to. Hindi ko sinasabing siguradong lalabas kasi work in progress ito lahat. Dalawang proyekto na Diskaya, St. Timothy, saka St. Gerard. Ganon din, may problema. Meron din yan yung sa top 15, yung top notch, Catalyst, Builders, na nasa top 15. Ito yung mga proyekto niya dyan sa Taguig na
Pati nga yung kanyang bagman, identified na namin. Hindi ko lang sasabihin kung sino muna. Dahil Nako. dinidevelop nga namin ito. Just to clarify po, Mr. Senator, kung hindi ho kayong inatake ng personal ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi niyo ho itutuloy itong investigation na ito? Maharap din yan eh. Kasi pag inalungkat namin yung records namin, pag nag-resume, lalabas at lalabas din yan eh. Kaya lang, minadali niya. Kasi nga, nag-attack siya ng integridad ko. Talagang ngayon, ipo-focus ko muna dyan. Nako. Yung, sabihin mo ng reaction to sa kanyang mga pinagsasabi. Pero, it was only a matter of time. Noon nag-imbestiga kami, lalabas at lalabas din yan. Nagkaroon lang kami ng ibang priorities noon. Kasi nga, naandyan na si Bernardo, naandyan na si Alcantara. So, na-focus kami masyado doon sa Bulacan at saka sa Occidental Mindoro. Pero Senator Ping, wala pong kinalaman ito sa impeachment trial Wala. ni Malayo. Vice President. Oo. Siya lang yung nagbibigay ng narrative na ganyan. Sabi niya, nililis daw, puro impeachment, nakalimutan yung flood control. Well, wag siya mainip kasi may ghost din sa Taguig. Malinaw mga kaibigan. Yung sinasabi dito ni Senator Lacson, may insertion si Cayetano, 6.7 billion. May 25% na kickback. Tapos tukoy na mga kaibigan yung bagman. Nako, eto na. Yung hinihintay ni Cayetano mga kaibigan na flood control hearing, eto na. Siya pala yung pupukosan dito mga kaibigan. Ito mahirap kasi mga kaibigan eh, dito kay Cayetano. Oo, daig pa talaga yung chismosa kasi. Oo, talagang petrang-petra mga kaibigan, ang galing gumawa ng intriga. Sinasabihan pa niyang tuta ng Pangulong Marcos itong si Senator Lacson. Samantalang mga kaibigan, ano to? Diba? Samantalang siya mga kaibigan, nagpakatuta. Mapahanggang ngayon sa mga Duterte. Halata naman po, diba? Yung pagiging Duterte defense lawyer niya dyan sa Senado sa impeachment ni Sara, abay kitang-kita natin. Kitang-kita natin yung dalawang nag-aabogado, feeling abogado, itong magkapatid na Cayetano. At wag po natin kalimutan itong si Alan Cayetano, mahilig mag-preach ng mga Bible verses. Pero suportado niya ang madugong drug war ng kanyang amo na si Duterte. Tinawag nga niyang mga kaibigan pro-life. Oo, yung tokhang, yung madugong tokhang. Pro-life daw mga kaibigan. Diyan pa lang Diba? Diyan pa lang mga kaibigan, kitang-kita na kung sino ba talaga ang tunay na may malasakit sa bayan at kung sino ang may interest lang sa pwesto at kapangyarihan. Tapos mga kaibigan, ginagamit pa yung impeachment court kung ano-anong reklamo ang nilalabas ng grupong Cayetano. Kaya naman mga kaibigan, heto, niyanig ang Senado mga kaibigan sa tindi ng sinabi dito ni Senador Tulfo. Tinamaan yung grupong Cayetano mga kaibigan, pakinggan po natin to. What is your pleasure, Senator Judge Erwin Tulfo? Mr. Presiding Officer, Senate President, ladies and gentlemen. This impeachment court was established to try the Vice President of the Republic. Totoo. Ang punto ko po rito, kasi napapansin ko po ilang araw na nagagamit po natin ang impeachment court, ang oras po ng impeachment court sa pagpapaliwanag. Naintindihan ko po ang posisyon ng aking kaibigan, si Senador Robin Padilla. Yung kanya pong frustrations. Pero gusto ko lang po sana ipaalala sa ating presiding officer, sa ating pong Senate President, at matanong, ano po ba ang ating ginagamit na rules ngayon? Pwede po ba yung mga problema po labas sa impeachment court na ito o labas sa kaso ng Vice President ay dadalhin natin dito? Di po ba ang korte na ito na itatag para po sana kay Vice President at kay Vice President lamang? Mga ebidensya, mga testimonya, mga pahayag patungkol lamang po sana sa impeachment ng Vice President. Kasi dito pong mga nagdaang araw, Mr. Presiding Officer, Senate President, mga kasama, napansin ko po na nagagamit ang oras po ng impeachment court Totoo. sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili ng ilan sa mga kasamahan natin sa mga akusasyon. This is not the right forum and the right venue and not the right time to explain your situation. Kung gusto po ninyong mag-eksplika ng inyong mga saloobin, problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Totoo. Maaari pong sa press conference, nandiyan naman po ang Senate media. Anytime po, nandoon sila sa Senate briefing room.
press briefing room. Maaari din po sa Facebook o sa YouTube magpaliwanag. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga kaso, may mga investigasyon. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Real Mr. talk. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. This should be her time. This should be her forum, not our forum here na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin. And this is not also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, na hanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong. Dapat po doon sa Senado natin, sa sesyon natin, and not here in this court, Mr. naman. Presiding Officer, Mr. Senate President. Kaya pakiusap ko lamang po sana sa ating mahal na Presiding Officer and Senate President, let us follow the rules. May rules ho tayo. Kung hindi naman ho patungkol sa Vice President na sasabihin natin, hindi naman po patungkol sa depensa o prosekusyon ng Vice Presidente natin, then wag na ho natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang. Because every minute, every hour that we waste away from the defense or from the prosecution of the case of the Vice President, it is injustice. It is called injustice to the Vice President, to her family, yung anguish, yung kanyang sama ng loob, yung oras na nakabinbin ng kaso na ito. Let us do this impeachment trial as quickly as possible. If we have to clear the Vice President, then let's clear her. If we have to prosecute, then prosecute her with the evidence kung meron. Not waste our time kung ano-ano sinasabi natin dito to protect ourselves, to defend ourselves. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer. Kindly wind up, Mr. Senate Senator Judge President. Sherwin Tulfo. This is not the right forum for us to defend ourselves. Bring it somewhere else. Bring it to the press. Bring it to the social media, but not here. Thank you, Mr. President. The remarks of the gentleman are noted. Well, mga kaibigan, totoo naman, 'di ba? Nasasayang kasi yung oras eh, 'di po ba? Ginagamit lang sa kanilang pagpapag-grandstanding. 'Di ba? Kaso nila, mga kaibigan, sa lapas ng impeachment court tapos diyan nila tinatalakay, 'di ba? Naglalabas ng saloobin. Sayang talaga, mga kaibigan. Tapos ito namang si Cayetano, mga kaibigan. Ang tindi. Oh, sa kapal ng mukha, mga kaibigan, nagawa pa niyang sabihin tong mga 'to. Ayan, oh. Tinanggihan daw yung ayuda. Yung isinusulong niya, mga kaibigan, na 10,000. Yung pangakong 10,000 ayuda ni Cayetano, abay, ang Pangulo na naman, mga kaibigan, yung sinisisi. Samantalang panahon pa ni Duterte, hindi nga pumasa yung 10K ayuda. Bagkos, mga kaibigan, ginawang pangkampanya ni Cayetano. Trapong-trapo, di po ba? Kaya naman, heto, mga kaibigan, sinagot ng palasyo ng Malacanang itong mga kabalbalan ni Cayetano. Panay sisi kasi, mga kaibigan, ginagawa niyang tungo at BO-BO ang taong bayan. Pakinggan po natin to. Itong panukalang 10,000 pesos na ayuda sa bawat pamilya ay isinulong ito nang siya pa ay miyembro ng Kongreso. Yes. At nung hindi ito umuusad, ang una niyang sinisi rito ay si Congressman Alfred Vargas. Alala ko pa Noong yun. May 14, 2021, ito nga ay sabi natin na noong pa ito ipinapanukala. Pero hindi ito umandar, hindi ito umusad, kaya naninisi ng iba. So hindi pa po Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. Yes. dito, ng mga panahon na ito. 2021, hindi At pa. ng July 24, 2021, nung hindi nga po umusad, ang sabi niya, let's give people 10K, not 10K excuses. Again, dahil hindi ito umuusad sa Kongreso,
muli naninisi siya ng iba. Ang isang panukala, kung maganda naman ang maidudulot at kaya, hindi posible itong ipasa. At nung naipasa ang 2022 national budget, hindi pa rin po Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. noon. At ikinalungkot niya na hindi ito nabigyan ng pansin dahil hindi na isama sa 5 trillion 2022 national budget. At ito lang June 30, 2022, sinabi niya, sa mga nagbabash sa 10K ayuda, kung kaya ko lang silang bigyan ng tagsa 10,000, binigay ko na sana sa kanila. Pero sa katotohanan, ito'y isang legislative proposal. So, ang ibig sabihin nito, Aminado. siya muna ang dapat na gumawa ng aksyon. Kailangan niya muna itong paaprubahan sa Kongreso, sa House of Representatives, at saka sa Senado. Kung wala pa po siyang nagagawa, wala pong masasabing ni-reject ang Pangulo. Dahil wala po nga siya nasisimulan. Itong mga kahinaan ni Senator Alan Cayetano, kabagalan, at hindi at walang kakayanan sa pagtupad sa kanyang pangako, ay huwag niya pong ipahid sa ibang tao. Akuin niya mismo kung ano ang kanyang kakulangan. Totoo. Ipinangako niya po itong 10K kada pamilya. Hindi na nga po umusad nung siya ay miyembro ng Kongreso. Pero ginawa pa po niya to na pangako sa kanyang pangangampanya. Huwag niya naman sanang gayahin yung pangakong ala jet ski na pang kampanya lang. Yusek, balik tayo doon sa 10K na ayuda, pangako ni Senator Alan Peter Cayetano. Sabi niyo po, doon sa panukalang 10K na ito, ay hindi pa Pangulo si PBBM that time. So for short time po ba ito ni Pangulong Rodrigo Duterte? So dapat po bang sisihin ng dating Pangulong Duterte sa hindi naipasa ito at kaalyado niya po ito considering the fact na ganun? Tama ka. 2022, ang gumawa ng budget na yan ay panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Pero bakit hindi na isama yung kanyang proyekto o yung kanyang panukalang batas? Malamang ay hindi naniniwala sa kanyang panukalang batas. Nako. At mukhang kulang sa pag-aaral. Dahil ang hinihingi yata niya is 200 billion pesos. So papaano na kaya yung ibang mga proyekto kung sa Laki. 10K kada pamilya lang ito ibubuhos? So dapat siguro aralin niya pang mabuti yan para mainggan niya yung kapwa niya mga mambabatas. Para sumang-ayon sa kanya at maipasa ito. At hindi siya naninisi ng Pangulo. Real talk. Next question po. Tinawag ni Senator Alan Peter Cayetano na minion si NBI Director Attorney Melvin Matibag at sinabing may mastermind at mga minions. So ibig sabihin, ang naintindihan po namin dito, may sinusunod itong si Attorney Melvin Matibag. Dahil appointee po ng Pangulo si NBI Director, ang NBI Director, paano po tutugunan ito ng Malacanang at paano nito titiyakin ang independence ng NBI sa mga investigasyon nito? Sa aking pagkakaalam, ang salitang minions ay wala naman sa Biblia. So, wala pong ginagawa ngayon ang senador, si Senador Alan Cayetano, kung hindi magturo at manira ng iba. Yan. Ang pag-iimbestiga po na gagawin ng NBI ay mandato po ito. Trabaho po nila na tugunan ang mga issue patungkol sa korupsyon. Kung hindi naman po siya natatakot sa anumang issue ng korupsyon, sa bilyon-bilyong pera or pondo na naibigay dito sa PISGOG. Ayan. Hindi naman po siguro siya manggagalaiti. Kaya naman po niya siguro itong i-liquidate. So ang tanongin niyo po, kung inyo siyang makakausap, na-liquidate niyo po ba yung bilyones na pondo na inilaan para sa 2019 SEA Yan. Games? Maganda yan. Pangalawa, sino-sino kaya ang nagbigay ng donasyon para sa 2019 SEA Games? Na i-report din po kaya ito? Sa SONA rin po, Bayan President Renato Reyes Jr. said, kung may mahihiyaman daw po sa SONA following the President's mahiya naman kayo statement last year, it should be the President. Dahil siya raw po yung nangapa at nagkumahog ngayon na makapagbigay ng SONA na katanggap-tanggap sa taong bayan. Naging selective din daw po yung pananagutan at palabas lang o performance yung masasaksihan this year. Ano po, sino siya ulit? Sino po? Bayan President. Bayan President. Sino daw mahiya?
Bayan? PBBM po. Ay, Dahil nako lang yan sa naman. kanyang mga sinabi na kailangang mahiya dahil sa nagkukumahog para sa sonang ito? Ano po ba yung kanyang ebidensya? Nakita niyo na po ba lahat ang mga naging trabaho at na-accomplish ng Pangulo para sa bayan? Aba, hindi po tayo pwede magkaroon dito ng tapaoho. Yun po yung ginagamit ng mga kabayo Kabayo, yeah. na parang nakatakip ang iyong mga mata. Isang lugar lang kung saan ka dadalin ng kutsero, doon ka lang titingin. So wag po tayong gumamit ng ganun dahil dapat nalawakan ang inyong pag-iisip, buksan ang mga mata, buksan ang inyong mga tenga. Ano na ba ang nagawa ng Pangulo? Hindi nagkukumahog ang Pangulo dahil sa sonang ito. Nagkukumahog pa po siya para mas marami pa siyang magawa para sa taong bayan. Kulang na kulang ang oras sa Pangulo para maihatid ang lahat ng kailangan ng ating mga kababayan. Hindi naman niya inasahan na magkaroon ng lindol. Hindi niya inaasahan na lagi magkakaroon ng bagyo. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng krisis sa Middle East. Pero lahat ng yan ay tinutugunan. Hindi yan nakikita ng iba. So baka sila po ang dapat na mahiya dahil wala silang nakikita. Well mga kaibigan, alam naman nating lahat no, itong 10,000 ayuda na to pangako lang yan mga kaibigan na naipako. Oo, ginawang ano lang yan mga kaibigan ginamit sa kampanya para manloko ng mga kababayan natin. Tapos sisisihin niya ang Pangulo. Parang si Marcoleta lang mga kaibigan, nangako ng libreng kuryente. Tapos hindi rin pala mangyayari. Oo, ang daming napaniwala ng mga to, oo. Kaya nga mga kaibigan, tama yung sinasabi dito ni Attorney Claire Castro. Bago ka kumuda dyan, tingnan mo muna kung maganda ba talaga yung plano mo. O baka naman, isa na namang itong pangloloko sa taong bayan para makakuha ng boto. Di po ba? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.